Si Kobe ang isa sa mga respected player dati na kapag may sinabi siya kalimitan nagkakatotoo or mangyayari. At ito yung mga player na ngayon nagkakatotoo yung sinabi niya. Ang una dyan si Ben Simmons. Siya yung player dati na hinipe na next LeBron. 6'10 point guard, scorer at defender siya sa college para sa LSU. Nag-average pa siya noon ng 19 points, 11 rebounds, 4 assists at 2 steals per game. Ang sinabi nga lang ng mga scout noon, magaling na player si Ben Simmons pero mahirap pakisamahan dahil sa kanyang attitude at karakter. First overall siya ng 2016, hindi nakalaro sa kanyang draft year dahil sa injury. Pagdating naman ng 2017-18 season, siya ang nanalo na Rookie of the Year, 12 triple-double ang nagawa ni Ben, nag-average pa siya ng 17 points, 8 rebounds, 8 assists per game. Sa buong karir din ni Ben Simmons, meron siyang 5 out of 36 mula sa 3-point area. Highlight of the year pa kapag nakakapagpasok siya mula sa beyond the arc. Ang sinabi no ni Kobe, believe siya kay Ben Simmons dahil nadodominate niya yung NBA ng walang jump shot. Magsisisi nga lang si Ben kapag hindi niya dinevelop ang area ng game na yon or hindi niya inimprove ang kanyang jump shot sa kanyang NBA career. Tumitira naman si Ben Simmons pero iba yung tinitira niya. Mali ata yung statement ko doon. May jump shot naman si Ben, hindi lang ganun ka-consistent. Meron siyang 33% sa area na yon noong 2019 kung saan siya naging all-star. Since walang consistent jump shot or mid-range game itong si Ben Simmons, naapektuhan nun ang Sixers dati dahil sa spacing. Lumabas din yung problema kay Ben noong 2021 nang ma-expose naman siya sa free throw area. Hindi pa kasama dito yung usapan ng 3-point shot. May career average si Ben Simmons na 59% sa free throw line. Ito pa yung ginamit dati kontra Sixers kapag di kita yung laban. Ipa-foul ng kabila si Ben Simmons. Hindi naman din pwedeng basta ilabas si Ben kapag crucial part ng game dahil siya yung playmaker ng team. Kaya di umano hindi makatira ng maayos si Ben Simmons sa 3-point area, mid-range at jump shot dahil hindi strong hand ang ginagamit niya. Kaliwete talaga si Ben Simmons, ang binigay na payo sa kanya ni JJ Redick dati nung magka-teammates pa sila, gamitin yung kanan. Dati si Mason Plumlee nagpalit ng shooting hand, nag-improve naman yung kanyang free throws. Ganun din ang binigay na advice ni Redick dati dito kay Ben Simmons. Si JJ Redick may career average ng 40% sa 3-point area at 89% sa free throw line. Makikita naman sa mga practice video ni Ben, maganda yung shooting niya. Hindi lang niya nagagawa kapag mismong game. Sinasabing mental game na yon kaya hindi magawa ni Ben Simmons sa mga NBA games at nakakaapekto sa team. Yung sinabi ni Kobe na magsisisi si Ben Simmons na hindi niya inimprove yung jump shot or shooting niya, pwede kasing lumabas na yon ngayong taon or next year. Sa 2025, huling taon ng kontrata na pinirmahan niya sa Philadelphia na ginagamit niya ngayon sa Brooklyn. Sunod pa dyan yung problema na injury prone na si Ben Simmons at ngayong season meron siyang hip injury. Nang off-season, nagre-ready talaga siya para bumalik sa all-star form. Maganda naman ang simula niya, 6 points, 10 rebounds at 6 assists per game. Merong 52% sa field. Base pa kay Coach Jack Vaughn, great passer at magaling sa transition si Ben Simmons. Yun nga lang kapag nawala siya sa lineup dahil sa injury, malaking bagay yon sa opensa ng Brooklyn. Apektado rin kasi si Ben Simmons ngayon ng kanyang surgery nung nakaraang taon pa, kaya hindi masyado nakaka-atake sa loob ng paint. Doon din papasok yung jump shot na sinabi ni Kobe para may variety ng tira si Ben Simmons at para sana maging match-up nightmare. 6'10", nakayang dumepensa, pumasa, maging transition player, naputol nga lang sa usapan ng shooting sa labas. Si Ben din dahil sa mga injuries niya, merong option ang Brooklyn na i-buy out ang kontrata niyang $40 million next year. Pwede naman makuha si Ben ng ibang team na mas murang halaga. Yun nga lang, hindi na makakakuha ulit si Ben Simmons ng mas malaking kontrata pa kaysa kontrata niya ngayon na $40 million sa huling taon. So ito yung isang stats na malalaman mo kung magcha-champion yung isang player ngayong taon. Pero actually isang player lang to, ang usage percentage. Ito yung rating ng isang player kung gaano siya gamit na gamit or babad sa laro sa loob ng court. Base ito sa minuto, field goals, free throws, turnovers at iba pa. Maganda man or hindi ang resulta ng game, lalabas pa rin yung usage percentage na yon.
Ng 2023 season, ito yung nakarang taon, ang number 1 doon si Giannis. Alam nyo na siguro ang nangyari sa kanya. Ng 2021 at 2022 si Luka. Ng 2020 si Giannis ulit. Alam nyo siguro ang nangyari ulit doon, Miami. Ng 2019, 2018 si James Harden. Si Kobe naging leader sa usage noong 2011 at 2012. Si LeBron isang beses lang naging leader doon noong 2008. Ang nakita ko lang naging multiple champion na leader din sa usage percentage ng multiple season si Michael Jordan. 5 out of 8 sa season. Nag-champion siya sa 5 doon. Ngayong taon so far ang leader sa stats na yan si Joel Embiid. Pero baka ma-jinx ko at maputol na doon. Yun kasi ang isang stats na mahirap i-break kay Michael Jordan. Yung usage percentage na magcha-champion ka pa. Ito yung isang sinabi dati ni Kobe noong 2019. Si James Harden hindi magcha-champion dahil sa kanyang style, yung ball dominant masyado. Since na-track ang stats na to, tanging si Harden at si Westbrook lang ang merong pinakamataas na usage percentage. 2017 si Russ, 2019 si Harden. Lagpas sila sa 40%. Nung nagsama pa si Westbrook at si Harden dati sa Houston, number 2 sa usage itong si Harden at number 6 naman si Russell Westbrook. 34% sila pataas dun. Si Chris Paul naman nakasama din itong si Harden sa Houston pero nai-injured siya at nawawala din yung dominance ng team. Dahil ang sinagot lang naman talaga ni James Harden tungkol sa sinabi ni Kobe, mga injured kasi yung player nila kaya din sila nalalaglag. Si Kobe din nung na-trade si Shaq papuntang Miami Heat, dumating din sa punto na katulad ni Harden. Siya yung offensive player ng Lakers na nag-average din siya ng mataas at mataas din yung kanyang usage percentage. Hindi sila pumasok sa unang taon. Nung ikalawa naman natalo versus Suns nang makasama naman niya si Pau Gasol at ibang role player na bawasan ng load ni Kobe at nakakapasok na sila sa finals at nag-champion. So yung sinabi kasi ni Kobe na hindi magcha-champion si Harden, sa time talaga niya yung sa Houston, hindi yung sa ibang team. Nag-average si Harden ng 29 points, 6 rebounds at 7 assists per game sa loob ng 9 season sa Rockets. Nalipat naman si Harden sa ibang team, isa dito yung Sixers. Nung nakarang taon, maganda yung sistema nila sa regular season na iba nga lang nung playoffs, lalo na nung Game 7 versus Boston. Hindi nag-take over doon si Harden o hindi naramdaman. Ang usage percentage pa ni Harden sa Sixers noong nakaraang taon, 25%. Pang 55 siya sa NBA. Si Joel Embiid nasa 37, pangatlo siya sunod kina Giannis at Luka. Si Tobias Harris pang 118 at 18% lang din siya doon. Si Maxey naman 62% na meron 24. Nag-aagawan si Maxey at si Harden talaga sa usage percentage. Kaya sabi ko dati hindi sila pwede magsabay. Ngayong season sa Clippers, si Paul George ang number 1 sa team. Meron siyang 27%. Pang 31 siya sa buong NBA, bumagsak pa yan dahil sa last 4 games. Si Kawhi pang 40 na meron 26%. Si Russell Westbrook pang 67 na meron siyang 23%. Tatlong players ng Clippers ang kasama sa top 100 na may mataas na usage rate. Pero dati, nung si Kawhi at si Paul George pa lang, balanse yung usage rate nila. Mas nakakalamang lang ng konti si PG dahil nga kalimitan wala naman si Kawhi dun. Sa stats pa na yon, mas effective kapag si PG at si Kawhi ang magkasama sa loob ng court dahil nga balance yung rating nila. Kung ikukumpara mo sa Sixers dati, meron silang Embiid, Harris, Maxey at Harden. Si Tobias Harris yung bumaba ang usage niya since dumating si Harden. Kahit ngayong season, 19% lang ang usage rate nitong si Tobias Harris, pang 111 yon sa buong NBA pero nag-a-average pa rin siya ng almost 20 points at 6 rebounds per game. Si Tyrese Maxey na-maintain pa rin niya ang usage na yon, mataas pa rin yung average niya. Meron ng Clippers na Harden, PG, Kawhi at Westbrook. Alam nyo na yun. Pero hindi pa kasama talaga si Harden sa ranking. Pero kung titingnan mo yung usage rate niya, nasa 18%. Pang top 120 yon sa buong NBA. Base pa sa kanya, at least 10 games makukuha niya yung redeem. Based din sa stats na yan, magiging okay ang Clippers kung isa dun sa 4 na superstar ay magbibigay naman. Kung siya yung papasok,
sa second unit at ibababa rin niya yung kanyang usage rate dahil ang lalabas doon 4 na players na magkakasama na merong 20% pataas. Dahil ang sinabi dati ni Kobe ay hindi magcha-champion si James Harden dahil sa pagiging ball dominant niya. 4 na players pa rin ng Clippers ang lalabas na ganon. Nabawasan lang ng konti si Harden pero yung dapat na nandun ay si Kawhi at si Paul George dahil sila yung balancing dalawa.